Natalo na naman ang Los Angeles Lakers ng Brooklyn Nets kahapon. Ito na ang kanilang magkasunod na pagkatalo, una sa Boston Celtics. Sa naganap na laro kahapon hindi nakalaro ang 4-time NBA champion na si LeBron James dahil sa kanyang groin strain injury na natamo niya laban sa Boston Celtics sa nakaraang araw, at ayon sa report mawawala si LeBron James ng 1 linggo o di kaya 2 linggo. Matagal na mawawala si LeBron James kaya dito masusubukan si Luka kung ano ang kaya niyang gawin without LeBron. Kung iisipin ng duo na LeBron at Luka ay isang matatawag na banta ng kalaban na kinakatakutan ito dahil sa kanilang sanib na lakas, biruin nyo naman kasi na sa pagpasok ni Luka sa Lakers ay parang madali lang na nakapwesto na sa second seed sa Western Conference sa likod ng OKC Thunder na namumuna. Well, kahapon pinatibay ng Brooklyn Nets ang kanilang depensa na nakatuon dito kay Luka Doncic, pero syempre isang Luka yan at maraming paraan yan kung paano gagawa ng puntos. Nakapagtala si Luka kahapon ng triple-double, 22 points, 12 rebounds at 12 assists. Kahapon nakita rin ang halaga na kapag walang LeBron sa Lakers ay talaga namang nahihirapan ito. Iba kasi ang karisma ng Lakers kapag merong LeBron na naglalaro. Kahit na nakapagtala kahapon si Luka ng triple-double, hindi pa rin yan naging sapat para sa panalo. Si Gabe Vincent ang isa sa nangingibabaw sa Lakers na nakapagtala ng 24 points at may kasama pang 3 assists. Si Dalton Knecht meron namang 19 points, 4 rebounds at 1 assist. Double-double naman si Austin Reeves na merong 17 points, 10 assists at 8 rebounds. Sa Brooklyn Nets naman ball movement sila na nagtutulungan para sa puntos dahil 5 ang nakapagtala sa kanila ng double digit at nanguna sa kanila sa scoring itong si Noah Clowney na merong 19 points at 5 rebounds. Habang umaalingaw-ngaw na naman ang Kevin Durant trade, matagal ng paksa sa usapan itong si KD simula noong off-season at nitong nakaraang buwan, madaming koponan ang naging rumor sa kanya. Isa na dito ang Golden State Warriors at Miami Heat at itong Minnesota Timberwolves, ngunit ang Phoenix Suns ay pinili pa rin na panatiliin sa kanila si Kevin Durant. Pero sa ngayon ang Phoenix Suns ay nahihirapan na umakyat kahit na aktibo ang paglalaro nina Devin Booker at Bradley Beal. Tila hindi gumagana ang Big Three na binuo ng Phoenix Suns at tila nangangailangan ito ng bagong roster, isang rebuild para sa kanilang pagbabago. Sa ngayon umaalingaw-ngaw na naman ang Kevin Durant trade ng Minnesota Timberwolves na inulat ni Brian Windhorst ng ESPN, na sinabi niya na ang Minnesota ay inaasahang muling papasok sa Kevin Durant trade sweepstakes ngayong off-season, at sinabi niya pa na si KD at Anthony Edwards ay may napakahigpit na koneksyon mula rin sa Olympics. Si Anthony Edwards ay isang manlalaro na mas bata pa na isang malakas at nasa prime na at inaasahan pa rin sa kanya na maging malakas pa ito, na may pagkakataon na sumungkit ng kampyonato kapag merong kasama na maaasahan na isang superstar at subok na sa lahat ng laro na gagabay sa kanya patungo sa tagumpay, at ang lahat ng ito mangyayari lang kapag ang Minnesota Timberwolves ay kukuha ng isang manlalaro na maging mas okay sa kanila na kayang ibigay ang kanilang kakulangan. Si Kevin Durant ay isang legit superstar player na kayang ibigay ang kakulangan nila na ipares dito kay Anthony Edwards.